guys, good morning. Ang oras ngayon ay 5:03 ng umaga. So medyo mula nang nagmahal ang gasolina mga tindahan, na masyadong maraming taong dumadaan sa highway. So yung mga may trabaho na talaga ang lumalabas, lalo na ngayon siguro kung matapos na ang pasukan. March 31 daw ang closing dito. So hindi na okay pa naman yung benta natin na tindahan, hindi naman siya masyadong bumaba. So yun, ngayon ay magre-repack tayo ng mga pagkain ng manok, yung tahop lang mga tinda, para yung mamimili ay gaganahan dahil makalabas sila kaagad pag dito sa ating tindahan. Bagong income ng ating tindahan, gumawa ko ng ice candy makintar. Tingnan natin kung may tubo ba tayo nito, kasi hindi pa natin nabilang kung ilan lahat ang maano sa isang container, ay isang pitchel, at saka ang ano natin, gastos natin kung magkano. Nag-ice candy mo tinda, nilagay ko na sa ref, so yung iba, so dagdag kita sa ating tindahan. So yun ang gawin natin mga tinda para ano naman ang kuryente, makabayad tayo. Maganda. Ang nagawa ko sa isang pitchel, hanggang dito lang, hindi ko pinuno, ay nakaabot lang siya ng 40 na pera. So times 5 equals 200. So yun ang expenses, 81. So may tubo tayo na 119. So 80. Wow. Ano naman yung mga bigas. So 1 kilo ang binili niyang kuha ko. May pailan-ilan na sa labas ng tindahan. Ang tahimik pa. May mga pailan-ilan na bumibili. So hindi kagaya noon na ganitong oras na marami ng tao. So nagre-refill na tayo ng ating bigas kagabi. May dumadaan. Yun, bumili na yan kanina na yung mga sabon. So yun na, refill tayo kagabi para prepare tayo sa mga customer. Ito, mag-repack tayo ng pagkain ng baboy at saka manok. Ito na ang ating mga bigas ay naka-prepare na, at saka yung itlog natin kahapon yan dumating. 30 na tray na lang yung kinuha natin, hindi kagaya ng isang linggo na 35. So medyo na may naiwan na 3 tray, so kumuha na ako ng 30 instead na 35 para hindi masira yan. So yun talaga ang resulta ng pagtaas ng gasolina. Yung mga paninda naman natin hindi naman masyadong nagtaas. Yun ang kagandahan ng tinda, na medyo hindi na yung benta natin na medyo mababa, ang medyo tama-tama lang yung na deduct sa ating benta. Ang bigas ngayon may mga monitoring na ang presyo, kasi yung iba mag-take advantage, medyo masyadong mahal ang kanilang mga paninda. Ito ay Kara 56 itong chow na parang kuha ko, at saka itong mais ay ito ay 45 na, dahil 45 na doon sa wholesaler na punta ko kanina. So ito ating palitan ng 45, kasi 1,520 na ang sako, na 35 kilos lang laman. So ito ang kuha ko 58 lang ang benta ko dito, dahil sa wholesaler din 58 din. Hindi tayo pwedeng magpa lampas dahil hindi tayo bilhan ng mga customer. So yun ang tinda, update sa ating mga paninda. So focus lang muna tayo ngayon sa bigas. Marami pa tayong mga stocks na naka-carton ng mga kanton at saka iba pa. So dito tayo focus sa bigas. Morning guys, Lunes ngayon. So namili naman tayo ng dagdag ng bigas dahil nagmahal na masyado ang bigas. So kumuha tayo kanina ng 20 na sacks na kuha ko mga tinda. 20, at saka itong 15 din na itong Kara, at saka may kunting mga pagkain ng manok dito ko na nilagay. Yung iba dahil hindi na siya makasya, parang araw-araw so tumataas itong bigas mga tinda. So nagdagdag tayo para makaano din tayo ng mga presyong murahan pa. So ang kuha ko ay 1,350, kasi sa iba ay 1,380. So itong Kara ay 1,330. So sa isang naka
magbabayad tayo ng 32,900, sa isa ay 23,900, then almost 55 ang napalabas natin sa bigas lang makatinda at saka kunting mga pagkain, vitamins ng manok at saka yung mga antibiotic. So yun mga tinda. So bukas nagmahala naman daw ang mais na instead na 44 ang benta ko, naging 45 na doon sa kanila kasi 1.2. Ang last na bili ko ay 1,450. Pagbalik ko kanina ay 1,450 na. So on 520 nagtubo siya ng 120 na ilang araw lang. So yun matinda ang ginagawa ko. Kung may mga pera tayo na medyo nakatago pa, so ilabas na natin para mag-impact ng bigas para makaano din tayo, makasabay din ako sa mga wholesaler mga tindahan dahil ito ay maliit na ng ating kapital. So tayo natin itong bilhin para makasabay din tayo, mabitin tayo matinda dahil mag-ano lang ang mga customer, daan-daanan lang tayo. Kung medyo piso lang gani ang diferensya ng ating kilo ng bigas, hindi na yan bibili. So yun ang ginagawa ko, yung pera ko pinaikot-ikot muna sa bigas kasi ito ang mabenta dito sa ngayon sa aking tindahan. So yun na ang mga presyo, nilagyan ko na bawat isa. Ano yung mga presyo na yan mga tindahan para for sure na hindi tayo malimutan natin, malulugi tayo kasi yung bigas tag 2 peso lang ang tubo, minsan 3 pesos, kadalasan talaga ay 2 pesos, may cellophane pa.